Hello guys, for today's video, mag-inom tag bahal. Ayan, try natin. Ano pala ni yung mangosteen na wine. Parang siyang ano, yung amoy niya parang tuba sa Bisaya. Pero syempre, titikman natin kung anong pinagkaiba sa tuba at saka mangosteen wine. Aba, nag-iba. Para talaga siyang tuba. Manamis-namis na masim-masim. Yun kita, ay. Oh, ayan guys, nag-try din siya. Gusto daw niya matikman yung mangosteen na wine. Parang nagustuhan naman. Oh, di ba? Yung labok. Ubos. No? Ano ang comment mo? Matapang daw. Nakakalasing din siya kahit konti lang inumin mo. Hello guys, ayan, magluluto pala tayo ngayon ng hapunan. Ayan. Ayan, ito pala yung lulutuin ko guys. Ayan, may gulay. May tilapiyang isda piprituhin, i-partner natin sa gulay. Ayan, umpisahan ko na magluto. O, ayan guys, nakahanda na yung kawali natin. I-on ko lang yung kalan. Ayan, ano ba yan? Tumatakbo pa yung kalan. Ayan guys, naglagay ako ng mantika sa kawali. Hinaan ko lang yung apoy, baka tumalsik yung mantika paglagay natin sa karne. Ayan, ilagay ko na yung isda na tilapia kasi mainit na yung mantika. Ayan, di ba tumalsik na. Ayan, antayin muna natin siyang maluto, mag-golden brown yung kulay, saka ko balagtarin yung kabilang side. Ayan, hugasan ko muna yung talbos na kamote. Kasi hindi ko pa ito nahugasan. Ayan, pagsamahin ko na yan siya, malunggay at talbos. Kasi parehas lang yan mabilis na luto. Ayan guys, sa kabilang pan pala, magpakulo tayo ng tubig para sa gulay na lulutuin. Ayan, i-on ko rin yung apoy dito sa kabilang pan. Ayan, antayin natin kumulo yung tubig bago ilagay yung mga sangkap. Ayan guys, magpunas muna ako dito sa mesa. Kasi medyo madumi. Dito kasi ako ng gulay. Ayan guys, golden brown na yung tilapia natin isda. Babalik na rin ko na siya guys. Ayan, tumalsik ko. Dahil kumulo na rin sa kabilang pan guys, ilagay ko na yung mga sangkap na una natin ilagay. Ayan, sibuyas, kamatis, luya at kalabasa. Unahin ko yung kalabasa guys kasi medyo matagal siyang maluto. Siyempre tatakpan muna natin hanggang sa maluto yung kalabasa. Ayan guys, luto na yung tilapia ang prito natin. Tatanggalin ko na siya. Lalagay ko na siya dito sa plate na may tissue para doon mag-absorb yung mantika. Ayan guys, tingnan ko muna tong isa nating niluto. Yung sabaw na may gulay, kung luto na ba tong kalabasa. Ayan guys, ilagay ko na pala yung okra. Kasi malambot na yung kalabasa. Ayan, tinakpan ko lang din ulit para maluto din yung okra nating nilagay. Ayan guys, para sa pampalasa pala natin guys, maglagay ako ng 4 cubes. Tapos syempre titikman natin guys kung di na ba tayo mag-add ng asin. Medyo matabang pa guys, mag-add pala ako. Malamis-lamis siya guys, siguro dahil sa kalabasa. Kasi maganda yung napili natin. Ayan, mag-add akong konting asin. Mag-add din ako ng black pepper. Mahilig talaga ako sa black pepper guys pagdating sa lutuan. Hindi talaga ito mawawala sa akin. Ayan guys, masarap na yung gulay natin. Ayan guys, dahil luto na yung okra natin, ilagay ko na yung talbos ng kamote at malunggay. Ano palang tawag nito guys sa inyo? Sa amin kasi lauoy. Iwan ko lang dito kung anong tawag. Pwede din nyo ito subukan. Masarap siya. Kahit wala siyang sahog, masarap pa rin. Dahil wala talaga itong sahog nilagay ko guys. Kasi may partner naman siyang isda na prito. Sa amin talaga guys, hindi talaga ito nawawala sa mga Bisaya. Yung ganitong style ng pagluto. Puro gulay. Talaga doon. Dati makakain lang ng karne pag linggo. Yun lang talaga yung ano doon. Linggo lang pakain ng karne.
Dito, kahit dito sa Manila, syempre, kahit anong araw, pwede kang kumain. Pero dati guys, hindi ako mahilig kumain gulay. Pag gulay na, parang may iyak. Kasi, nung kabataan ko, mas masarap yung karne. Ganun din naman talaga ata guys, pag bata, parang naiiyak kapag laging gulay ang nasa harapan ng pagkain. Pero pag karne guys, masarap na masarap talaga. Pero syempre ngayon, na may edad-edad na tayo, mas masustansya at masarap yung gulay. O, ayan guys, tapos na tayo magluto ng ulam. Kain po tayo.